Sa linya po natin ngayon ang presidente po at founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection at pag-uusapan po natin itong mga kalokohan ng mga ano ba to? Parang parami sila ng parami. Hindi pa nga tapos yung problemang nangyari nung Pasko. Ito pa mga manyakis na mga driver na kung ano-ano pinagtatatanong sa mga babaeng pasahero. Nasa linya po natin si Attorney Ariel Linton. Attorney, magandang araw and Happy New Year, Attorney. Happy New Year sa iyo, Happy New Year sa ating mga taga-subaybay. Dennis. Opo, pasensya ka na, Attorney, dahil ikaw lang ang pwede naming kausapin regarding dito. No problem. Anytime. Unahin mo muna natin itong isang, ito, viral din po ito, itong driver ng Green and Smart Mobility Philippines Incorporated. Tama ba? Yun yung ano, di ba? Parang puro kamanyakan daw yung mga pinagtatatanong at naging cause ng na-trauma yung pasahero. Ano ho ba ang dapat gawin sa mga ganitong mga insidente at mga pangyayari, Attorney? Well, tama yun na ginawa ng LTFRB na Sinuspinde. Oo. Sinokos order yung kumpanya. Opo. And I don't know, but LTO yata, wala pa yatang aksyon. Pero I'm pretty sure na maglalabas din ng ano yan para sa lisensya ng driver. Ngayon, alam nyo, wala was with LTFRB, may mga ganyan na eh. And, Tama. may mga sumbong na ganyan, so very strict po ang ahensya. Dahil the passenger will not feel safe kapag may mga ganyan driver na bastos at nagmomolestya ng pasahero. Namamansyahan tuloy yung pangalan nung sa totoo lang walang kinalaman yung mismong app, Attorney, no? Oo, kaya lang yung principle nga na since the driver is under your control and supervision, at ang LTFRB ang kanilang jurisdiction ay sa prangkisa ng mga sasakyan at accreditation noong ride-hailing, then they have to call the attention of the app-based company. Kailangan kang gawin. At tama nga yung tawag mo, an hour ago before your staff called me, meron kami ibang reklamo na ganyan din. And believe it or not, same company, different driver. Nako, teka muna, Attorney. Meron ho kaming kasamaan dito sa DWIZ. Ito reporter po namin si June Samson at yung mismong kapatid niya naka-experience ng hindi kagandahan din sa isang Grab driver naman ito. Teka, nasa linya ba natin si Kuyang June? Kuyang June, nandiyan ka ba? Kuyang June? Kuyang June Samson? Oh, nawala. O kasi ang gusto ko sana, Attorney, ikaw yung first hand, mapakinggan mo yung kwento nitong si June Samson, kasamaan po namin ito sa DWIZ, Patrol 24 po ito, at yung kapatid po niya ay PWD. Ganun din. Oo, nabastos din. Experience ng kabastusan. Oo. Parang sinasabi dun sa kapatid niya, bakit ka ba nag-iisa? Hindi ka nagpasama sa mga kapatid mo. Ganon, parang pinagagalitan daw yung kapatid niyang PWD. Attorney, ano bang sakutin itong driver na ito? In the first place, kapag ka driver, you don't need to make kwento with your pasahero. Tama. No? Hindi, saka it's none of your business magtanong ng mga ganyan na, bakit ka nag-iisa? Ba't wala ka bang boyfriend? Wala ka bang mag-aatid sa'yo? Wala kayo, ang driver, wala silang pakialam doon sa personal na bagay. Oo. Kaya nga, meron sa ibang bansa, I don't know kung meron din dito. Meron silang, tinatawag na yung silent yung driver na, na hindi sila magkukwento, walang inaatid kayo. At doon, dun
wala yung conversation. Ayun. Alam nyo, Oo. meron mga driver na makwento talagang ganyan. They Totoo will yan, talk totoo about yan. politics, Opo, they opo. will talk about economics, ganyan. Opo. That's okay, pero ang point is refrain from discussing with your passenger personal matters. Oo. At hindi, vice versa yan, ha? Ang mga pasahero, ganun din. Kasi, eto hindi naman kailangan na meron naman yung pasahero naman yung sinusumbong ng driver ng sexual harassment. May mga ganun din, ha? Meron din ganun, nakwento. We are not hindi Nako. ba tayo nagsasenter dun sa sa natawag natin sa mga LGBT hindi naman dahil doon, no? Pero meron din mga ganun Yun. sumbong ng Opo. driver Opo. against the passenger. So, Opo. para maiwasan yan, it's better na you refrain from having personal conversation Tama. with one another. Oo. Attorney, Kasi- nasa linya po natin si Ayan, Patrol 24 June Samson. Kuyang June, nandiyan ka na ba? Kuyang Dennis, Nasa kabilang linya si Attorney Ariel Linton. Yes, Ano yung June. kwento? Go ahead. ni Hinton, bibilisan ko na lamang. June, oo. Sige, ano yung kwento? December 25 Pasko ay pinundo yung guest sister namin sa ancestral namin doon sa ibang barangay sa Valenzuela. Oh. Papunta dito sa bagong bahay ko sa Valenzuela pa rin para doon sa aming family reunion ng mga siblings. At dahil nga siya ay PWD o hindi nakakalakad, pinasundo ko siya ng nag-iisa lamang siya. Dahil tiwala naman ako sa kumpanya ng Grab Philippines. But nung nasa kalsada ako sa gate, nag-abang ako, biglang may dumating na humaharurot na expander at nagbukas ang bintana yung driver, nakita ko yung kapatid ko nakasakay sa loob. Sabi niya, "Oy, baba mo na tong kapatid mo." So, medyo nagulat ako. Tapos, nung binaba ko niya, sabi niya, may mga gamit pa sa likod, ibaba mo na rin. Sabi niya gano'n. Tapos, binayaran ko na ng cash, tapos hindi ko na kinuha yung sukle, biglang dahil Pasko nga noon, at umalis na siya, napaharurot din. So, hindi ko naman napansin, ganun lang yung napansin ko, pero hindi ko binigyang pakahulugan. After few minutes, dumating yung isang kapitbahay ko from other block, at tinatanong ako, sabi sa akin, "Pare, bisita mo ba yung expander na ganitong plate number?" Sabi ko, ano yun Grab driver yun Bakit ba kako? Ang sabi ng kapitbahay ko ay huminto sa tapat nila, nagtanong nung address ko, na paharurot din yung pagdating. Nung itinuro nila yung address ko, paharurot din umalis na hindi man lamang daw nagpasalamat. At ang ginawa ng kapitbahay ko, pinuntahan nga ako. Akala niya ibisita ko para sa pagsabihan sana. Pero nung nalaman nga niya na Grab driver yon, nagkwento nga siya ng ganon. Yeah. Nung nasa loob na kami ng bahay, kinuwento naman nung sister ko, yung naging experience niya. Sabi sa kanya, "Bakit nag-iisa ka lang? Dapat nagpapasama ka." Tapos naligaw pa tayo, sabi niya. May lakad pa akong iba, may appointment pa ako. Pinapagalitan niya yung kapatid, kasalanan ba ng kapatid ko kung naligaw siya, meron naman siyang ways na up. Kaya ang sabi ko sa kapatid ko, bakit ngayon mo lang ikinuwento sa akin, nakaalis na yung driver? Sabi naman ng kapatid ko, baka mauwi lang sa away, kaya hindi siya nagkwento agad. So ang punto ko lamang, kung naligaw siya, hindi kasalanan ng pasahero. Dahil kaya nga nagbayad yung pasahero, para pick upin mo sa pick up point at ihatid sa destination. At nagbabayad naman ng tama at sobra pa. Kaya ang isa pang kinakalungkot ko rito, Kuyang Dennis at Attorney Hinton, nung ipinarating ko yung aking hinaing sa Grab Philippines, ang sabi nila ay closely monitoring lamang yung gagawin nila sa driver. At nung tinanong ko kung magkakaroon ba ng sanksyon o punishment, hindi raw nila maaaring isa publiko o sabihin sa akin kung ano yung punishment na ibibigay. At hindi ko rin sigurado kung nagkaroon nga ng punishment. Iyon, attorney, kumbaga walang feedback na mangyayari dito. Kumbaga sila lang ang makakaalam. Pwedeng isumbong yun sa LTFRB, no? Kahit na Pasko pa yung nangyari niyan, pwede pa rin, no? So, ang may papayo ko dun kay June, punta ka sa opisina, no?
sa at kunin mo yung number ko kay Dennis at tulungan kitang magreklamo sa LTFRB. Yun. Tutulungan ka daw ni At Atty. iaano rin natin, kakalampagin din natin yung Grab dyan sa kasong yan. Yun. Para masampulan, Atty. Kasi para malaman din ng mga driver na may mga Ano yan, uma-action. ha? Oo. May PWD pa lang sister mo, may violation pa sila sa batas. No. Kapag na molestya mo, na-api mo yung isang PWD. Oo. Oo. Yun. Kuya Jun, Saka nasa iyo medyo yung mga bastos detalye. yun, Oo. medyo bastos yung driver na, Oo. yung gamit niya, yan, Suplado medyo, pa. may ganun, Suplado pa eh. Kuya suplado Jun, pa. nasa iyo ba yung mga detalye Yes, ng sir. driver? Yung number, yung picture, at saka yung history nung trip? Kuya Dennis, medyo nagchat-choppy, no? Pero sa pagkakaintindi ko, may tatawag ako kay Atty. Inton, pupunta sa kanyang opisina para mabigyan niya ako. Yun. Kung tama yung ko, Yes, tama. tama yun, Jun. Tama yun, Jun. Okay, maraming salamat, Kuya Jun, ha? Maraming salamat. Thank you. Okay, attorney, pupunta si Kuya Jun dyan sa iyo para matulungan. Yes, Tututukan din natin yung kaso na yan. Magbigay tayo ng follow-up sa mga kababayan din natin na baka yung iba, nakaka-experience din ng ganyan. Para sila'y mag-guide at alam nila kung ano yung mga karapatan nila, attorney. Yes, ang una, kinakailangan malaman nyo kaagad yung plate number, yung pangalan ng taxi driver. Yung sa TNVS, madali yan kasi nakabook no? Kung hindi naman TNVS, like taxi, etc., ganun din. Tapos, kailangan na i-ano natin kaagad, iparating natin kaagad sa LTFRB, no, sa LTO regarding the complaint. No? At importante na maging assertive tayo dun sa complaint. Para sa ganon, hindi na maulit. Kasi, who knows, baka hindi lang siya naging biktima yan, baka Tama. mayroon pang iba. Tama. So, kinakailangan din, hindi lang yung protection mo, kundi protection ng ibang pasahero na maaring isakay din nung involved na involved na TNVS, public utility vehicle driver. Yun. Okay. Tayo naman ay nakabuka sa panig ng panig mismo ng driver. Kung ikaw ay nakikinig o kaya nanonood, tawag ka dito sa amin para alam namin yung panig mo. Magkakaroon naman ng pandinig yan. No? Patatawag naman sila kung ano nga yung magiging depensa niya. Pero preventive tayo dito no? Refrain from having personal conversation with a driver. Kasi hindi mo naman yan kilala. Kabubot mo lang o kasasakay mo wala kayong hindi mo lang nakilala. Makikipag-usap ka ng mga ganon. Tatanungin mo kung bakit mag-isa ka lang. So what? Anong problema mo kung mag-isa siya? At ang driver, ang kailangan mong gawin, isakay mo ng maayos, safe and sound, maihatid mo sa destination niya. Ang pasahero naman, para din sa protection mo, don't give any personal information sa driver. No? Wag din, wag kayong makipag-converse na just saying saan kayo pupunta, magkano pamasahe. Ganun lang, okay na yan. Saka may mga pasahero talaga, attorney, na hindi ayaw makipag-usap Parang yun yung quiet time nila, di ba? Yung may ganun na kailangan Tama. yung peace mo during that time, lalo na kung medyo mahaba biyahe mo, di ba? Ayaw mong kung kuya, ikaw driver, may tinanong sa'yo, then saka mo na lang kausapin. Tama. Kung ano yung tinanong sa'yo. Pero yun, mag-initiate ka ng conversation. Baka, even na wala kang intensyong masama, baka dun nga ang kanilang interpretasyon. Lalo na kapag
mag-isa lang yung pasahero at babae pa, Oo. no? Hindi mawawala yung ganong pakiramdam, no? At alanganing oras ay mahirap na. Yun, okay. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Salamat po. Anytime po. Opo, salamat po. Si Attorney Ariel Inton.